Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, God. Holy Spirit, thank you. Thank you for your presence. Hallelujah. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, Jesus. Continue to move in our midst, Lord God. Hallelujah. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kung hindi mahipo ang puso mo, Panginoon. Maparangalan ka sa aming mga awiting hinahandog sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord God. Patuloy kami na nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. You deserve the highest praise. You deserve the highest worship. You deserve the highest honor, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, right now, Panginoon, tinataas ko sa iyo, Father God, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, naniniwala kami at nanampalataya kami sa iyo, Panginoon, na ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay pinagpala mo na, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Kaya Lord, Father God, ang lahat po ng mga tao, lahat ng mga namumuno sa bansang ito, Panginoon, na hindi kaaya-aya ang mga ginagawa, Panginoon, wasakin mo ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Wala ang ibang nais, Panginoon, maparangalan kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Magkaroon ng banal na pagkatakot ang bansang ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. God, right now, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang buhay ng aming mahal na Presidente BBM, Panginoon. God, patuloy niyo po siyang babaan ng knowledge and wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. God, matutunan po niya, Panginoon, ang mahalin ang bansang ito, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa Kanya, Panginoon. Hallelujah, maging ang Kanyang may bahay, Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain, Lord God, in Jesus' name. Kasama ang Kanyang buong pamilya, Lord God. Hallelujah. Tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang namumuno sa pinakamababang antas hanggang sa pinakamataas na antas. Panginoon, ikaw po, Father God, ang mag-guide sa kanilang buhay, Panginoon. Ang dalangin po namin, Ama, nawa ang kanilang paglilingkod ay gaya po ng paglilingkod na merong banal na takot sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Right now, Lord, Father God, tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang body of Christ, Panginoon. God, salamat dahil ikaw po ang ulo nito at kami po ang iyong katawan, Panginoon. God, tulungan niyo po kami na magkaroon po kami ng Christ-like, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Ang lahat po ng mga churches sa buong mundo, Panginoon, Lord, ikaw po patuloy ang pumagitna nito, Panginoon. Walang ibang naisin kung hindi ikaw ang siyang maitaas lamang sa lahat ng mga churches, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, wasakin niyo, Panginoon, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, Panginoon. Ang sumasamba sa bato, ang sumasamba sa ribolto, Panginoon. Hallelujah. God, nag-iisa ka lamang na Diyos. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya Lord, patuloy na ikaw ang aming itataas dahil ikaw lamang ang nagsabing hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Hallelujah. Pangahawakan po namin yan, Panginoon, kahit daranas man, Panginoon, ng kahipighatian, kahirapan ng bansang ito. Ngunit, Lord, Father God, naniniwala kami at nanampalataya, Panginoon, na we are blessed dahil anak mo kami, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, right now, Panginoon, tinataas ko sa iyo, Father God, ang River of God, Panginoon. Main Church, Father God, pinangungunahan po ito ng aming mahal na Bishop Chito Sanchez, Panginoon. Kasama ang kanyang may bahay at ang kanyang buong pamilya, Lord, Father God. Ang lahat ng mga pastors, leaders, and workers sa Main Church, Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At lubos po namin pinapasalamatan ang 5 church na ipinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Lord, ang River of God Revival Church, Panginoon. God, patuloy po ito na nanganganak, Panginoon. Kaya ang dalangin po namin, Ama, na patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng mga pastors na pinili mo, Panginoon. Lord, double portion of anointing, Panginoon, ang patuloy niyo pong ibaba sa kanila, Father God. Hallelujah. At Lord, Father God, ang lahat po na ginagamit mo para sa tithes and offering, Panginoon, sa mga tumutulong, Panginoon, sa gawain ng church na ito, Lord, pagpalain niyo po, siksik, liglig, at umaapaw. Hallelujah. At Lord, Father God, right now, tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang music
music team, Panginoon, na ginagamit mo, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Patuloy niyo pong babaan ng double portion of anointing ang aking mga kapatid, Panginoon. Wala silang ibang itaas kung hindi ikaw lamang, Lord Father God. Kaya, Lord, itago mo po sila sa iyong likuran, Panginoon, at ibaba mo sa pinakamababang antas upang ikaw ang siyang maitaas sa kanilang buhay, Lord God. Lord, kiniklaim na po namin, Ama, ang katagumpayan sa gawaing ito. In Jesus' name, this is our prayer. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakasarap po umawit, di po ba? Lalo na kung aawitan natin yung Diyos na lumikha po sa atin. At ngayon po, let's continue to praise. Hallelujah, hallelujah. Handa na po ba magpuri ang bawat isa? Handa na po ba magpuri ang mga anak ng Diyos? Amen. Ang sabi nga po ng awitin, every tribe will see your glory. Hallelujah! Tayo po ay sumayaw para sa ating Panginoon. Every tribe. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe, hallelujah. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord
Wala kang katulad, O Diyos. Praise! Hallelujah! 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 Sige po, patuloy po tayong aawit sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At ngayong umaga po, let's be focused to our Lord Jesus Christ. Huwag po natin isipin yung mga distraction at yung mga katabi po natin, wag po muna natin kumbaga, galitin muna tayo saglit. Because ang gusto po ng Panginoong Jesus ay mag-focus po tayo sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Maaari po patuloy po tayo sa Kanyang presensya. Yes, Lord. Thank you, Lord. Sa lahat na ginawa mong sakripisyo para sa amin. Thank you, Lord Jesus. Sa pagliligtas mo sa mga buhay namin, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa presensya mo na patuloy namin nararanasan, Panginoon, sa araw-araw. Hallelujah. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo, sa pagmamahal mo. Salamat, aming Panginoong Jesus.
Salamat, Panginoon, ngayong umaga, O God, na puno-puno ng pag-ibig, O God. Salamat, Lord, dahil meron kami Diyos na tunay na tapat, tunay na dakila, makapangyarihan sa lahat. Ang aming Diyos na lumikha sa amin. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo po lahat ng papuri, O God. Sa iyo po lahat ng duwalhati, Panginoon. Hallelujah. Tinataas namin, Lord, ang iyong dakilang pangalan. Yes, Lord Jesus! Hallelujah, Lord Jesus! Hallelujah, hallelujah! You are holy, O God! You are holy, O God! Isang malakas na palapang po para sa ating Panginoon! Praise, praise. Glory to God, glory to God. Praise. Praise the Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. Sige po, i-ready na po ang ating sarili. Higit sa lahat ang ating puso. Ito po ibababa na ating mahal na Pastor Fernand. Glory to God. Thank you, Sister Riza. Magandang umaga po sa bawat isa. Sige, tayo po tumayo kung tayo nakapahinga na. Tayo po'y magbabasa ng Biblia. Sa 2 Corinthians 6:1, sabi dito, bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikisap kami sa iyo na huwag ninyong balewalain ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap. Pinagpala, pagkakabasa ng salita ng Diyos, tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. O Diyos, pinupuri namin kayo, pinasalamatan sa lahat ng biyaya, kabutihan, pag-ibig at pagmahal mo sa amin, maging kahabagan, O God. Lord, may I quote Lamentations 3:22 up to verse 23, na ang pag-ibig mo, O Diyos, ay hindi nagmamaliw, ang iyong kahabagan ay walang katapusan, ito'y laging sariwa sa bawat umaga, dakila ang iyong katapatan. Maraming salamat, O God, sa umaga pa lang, Lord, laan mo na ang iyong pag-ibig, ang iyong kahabagan, at iyong katapatan. Lord, bago ang lahat, ayahan niyo po muna ang puso ay maging malinis sa iyong harapan, O Diyos. Patawad po ang aming kahilingan sa lahat po ng aming mga kasalanan nagawa sa iyong harapan, O Diyos. Linisin mo kami lagi ng iyong banal na dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Sapat sinabi ng Hebreo 9:22, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagpapatawad, sa iyong pag-ibig, sa iyong sakripisyo, Panginoon Jesus, sa krus ng Kalbaryo. Father God, sa Espiritu, O God, buksan po niyo aming puso sa iyong mga salita. Hayaan mo ito ay umugat, matanim ng malalim sa iyong puso. Holy Spirit, tulungan mo kami upang ito'y maging mabunga sa aming buhay, upang sa ganoon, Lord, makita ang kalwatin mo sa aming buhay. Sabi mo nga sa John 12:32, if you were lifted up on the earth, you will draw all men unto your feet. Maging sa John 3:30, you must increase and we must decrease. Tunay nga, O God, ikaw lamang ang mataas, madakila sa aming kalagitnaan. Salamat, Ama, ng maraming ngayong Panginoon, katagpuin mo na ang pangangailangan ng bawat individual. Sa iyong papuri, luwalhati, karangalan, ang dalangin, tangi lamang po sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayo pong lahat magsabi ng Amen. Sige po, tayo po makaupo na. Glory to God. Salamat po sa mga kabataan, mga batang narito. Bukod kulit yung Lamentations 3:27, sabi ng Lamentations 3:27, mabuti sa isang tao habang bata pa ay marunong sumunod sa mga aral ng Panginoon. Salamat po yung mga binatilyo natin, mga dalagita, mga bata, dalhin na po natin sa pananambahan habang bata. Para nakapakinig ng salita ng Diyos. Sabi ng Proverbs 22:6, train up a child while he's still young so that when he is old, he will not depart it from them. Amen? Ako, 25 years old, nung nakakilala ako, medyo binata pa, sabi ko, ba't di pa bata para hindi ko naranasan yung mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Dapat ganun po sa atin, lalo tayong mga anak natin na mga Christian na, lumaking Christian, dapat lalong nadadala sa paanan ng Panginoon. Kumusta po ang biyaya ni Lord sa buhay po natin? Mabuti, Ang topic natin ay higit na pahalagahan ang biyaya at kalayaan, Biyaya. Tinignan ko siya sa dictionary, yung word na biyaya o grace, galing pala yan sa divine, sa Diyos mismo. At yan daw yung naglilinis sa bawat isa sa atin. Sanctify, nagsasanctify sa atin. Ibig sabihin, dapat yung biyaya, wala siyang kahagaw. Wala siyang kahati. Wala siyang karibal. Hello? Tama po ba? Galing lang sa Diyos yun, Kaya lang, umpisa pa lang, nasamantala natin yung biyaya. Di ba, 9:30 start natin?
nabalik ulit sa dati, di ba? No, doon pa lang na tayo. Lahat tayo, tawag dito, lahat tayo yung may kasalanan. No, di ba ginawa? 10, naging time 30. Ngayon, nabalik na naman sa 10, di ba? So, doon pa lang naano natin yung biyaya ni Lord. Amen? Hindi tayo nakatupad. Kaya lahat tayo ay mayroong pananagutan kay Lord. So, napakahalaga po ng biyaya. No? Sabi nga, divine, galing sa Diyos. No? Wala dapat siyang karibal, walang kahati, walang kaagaw. Ganun po yung biyaya ni Lord sa atin. Kaya sabi ng 2 Corinthians 6:1, bulitin ko, bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na wag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap. Biyaya na nga di ba? Sa Kanya lang galing. Hindi mo na pagpapaguran. Kaya tinawag na biyaya, no? Dapat lalo nating mas pahalagaan. Mas dapat nating bigyang importansya sa ating mga buhay. Amen? Magbabasa tayo. Introduction pa lang to. Itong 1 Corinthians 2:14, sabi ito, babasahin ko lang po sa English. Ang sabi sa English, the natural man cannot understand the things which is spiritual. Yung mga natural man, no, yung mga natural man, yung di pa nabo-born again. Lahat pa tayo, born again na rito. Hello? Mga binatilyo, mga dalagita. Born again na po ba tayo? Dapat wala na tayo sa natural man kung talagang born again na tayo. Dapat naiintindihan natin yung mga spiritual na mga bagay. Amen? Yung natural man, ako rin dating natural man, hindi ako marunong magbasa ng Bible, hindi ko lang unawain. No? Kung tayo born again na, unti-unti nating naunawa na po yung tungkol sa mga spiritual na mga bagay. So, hindi na tayo ng natural man dito. Lahat po tayo, ligtas na. Amen? Si Jake, tinanong ko dati. Nung bata pa si Jake. Jake, di ba, tinanong ko siya nung magbabaptismo dun sa suwa. Jake, hindi ka ba magbabaptismo? Hindi, alam ko na yung kaligtasan. True faith to Jesus Christ. Ha? Alam ni Jake, di ba? Hindi niya nakakalimutan. So, alam niya, sa murang edad niya, kumusta yung iba? Biyaya, ha? Sa Galatians 2:21, sabi po dyan, hindi ko binabaliwala ang kagandahang loob ng Diyos. Pag sabi kagandahang loob ng Diyos, biyaya. Kung ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao ay sa magitan ng pagtupad sa mga kautusan o pagsunod sa mga kautusan. Kung magkagayon, baliwala ang kamatayan ni Kristo. No? Naintindihan po ba natin? Hindi niya binabaliwala yung biyaya ng kaligtasan. Kung ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao ay sa magitan ng pagtupad na pinag-usapan sa mga kautusan. Kung magkagayon, baliwala ang kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, kung babaliktaran natin, napakamahalaga ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung biyaya. Ang tanong kaya, magkakontra ba yung kautusan, pagsunod, saka yung biyaya? Yan, para may malalaman po natin yan. Sa Mark chapter 1 verse 15 naman, sabi po dyan, repent and believe the gospel. No? Magsisi ka muna ng ating mga kasalanan, tapos paniwala mo yung gospel. Ano yung gospel? Mabuti, magandang balita, sa Tagalog, ebanghelyo, sa Ingles, gospel. Sino po tinutukoy dyan? Jesus Christ. No? Repent and believe the gospel. Kailangan mag-repent ka muna, tapos paniwalaan mong gospel, yun na po yung biyaya ng kaligtasan. Amen? Sa Romans 2:11, sabi riyan, ang pagkakatanta ko dyan, ang Diyos ay pantay-pantay ang pagtingin sa lahat ng tao. No? Pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Sa Colossians 1:6, sabi rito, at ang magandang balitang ito'y lumalaganap at lumalago sa buong mundo katulad ng nangyari sa inyo noong una ninyong marinig at maunawaan ang katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, yung magandang balita lumalaganap na, lumalago na sa buong mundo. Kahit sa Facebook ngayon, diba? Lahat nakikipag-participate na tungkol po sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kalooban, tungkol sa biyaya na naman. No? Laging inulit yung biyaya ng Diyos. Sa Isaiah 64:6, para maintindihan po natin, shortcut ko lang, sabi dito, yung mabubuti nating gawa sa harapan ng Diyos ay maruming basahan lamang. Hello?
Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Ang tanong dyan, sarap palang gumawa ng hindi mabuti. No? Kasi maruming basaan lang pala eh. Hindi po ganun ibig sabihin niyan. No? Hindi lang natin pwedeng ipagmalaki yung ating mga mabubuting gawa. Yan ay maruming basaan lamang. Dahil hindi pwede yan, di ba yung biyaya nga walang kaagaw dapat. Kahit mabuti ka, hindi ka nakagawa ng kasalanan. Sino sasabi itong hindi nakagawa ng kasalanan? Walang nagtataas, di ba? So lahat tayo, gumagawa tayong mabuti, no? Gumawa tayong mabuti, yan ay maruming basaan lamang. Hindi natin pwedeng pagmalakihan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan o magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Colossians 2:11, dahil sa pag-isa ninyo kay Kristo, tinuli na kayo. Ang pagtutuli na ito'y hindi physical, kundi spiritual, no? Yung pagtutuli, sa aming mga lalaki yun, ang ibig lang sabihin doon, tuli ka man o hindi, wala po na yung halaga. Ang malaga yung spiritual na pagtutuli. Yung sabi, ito'y nag-aalis ng masasamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Ibig sabihin, nakipag-isa ka na kay Jesus Christ, no? Yung pagtutuli mo, hindi na physical, kundi yung nag-aalis sa atin sa paggawa ng mga kasamaan, kasalanan. So sa mga tuwid, kapag tayo naligtas sa biyaya, dapat tayong igit na gumawa ng mga kabutihan. Naintindihan po ba natin? Colossians 2:13-14. Sabi to, noong una, itinuring tayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Palakpakan po si Lord. Palakpakan po si Lord. Pinatawad po yung ating lahat ng kasalanan. Tapos sabi ito, may pananagutan tayo sa Diyos. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin natupad ang kautusan. Hello? Mayroon dapat tayong pananagutan dahil hindi natin matupad yung mga kautusan ni Lord. Pilit nating tinutupad, pero bumabagsak pa rin tayo. No? Dapat nandun tayo sa kaparusahan. Ano sabi? Pero inalis ito ng Diyos sa magitan ng pagkapako ni Kristo sa krus, kaya hindi na tayo parurusahan. Glory to God. Hindi na tayo parurusahan dahil hindi sa pagtupad natin sa mga kautusan. Hindi natin natutupad, di ba? So, dapat meron tayong pananagutan. Ngunit inalis na yung pananagutan na yon dahil sa kanyang pagkapako sa krus at nung tayo na nampalataya, no, hindi na tayo parurusahan. Kaya sabi ng Romans chapter 8 verse 1, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay hindi na ahatulan. No, wala na sa kaparusahan. Hello? Yung po ay biyaya. No? Yung mga Pariseo, Saduseo hanggang ngayon, doon pa rin sila nakatingin sa kautusan. Doon pa rin nakabatay ang kanilang pagiging matuwid sa harap ni Lord. Amen? So, naintindihan po ba natin? So, dito na po sa number 1. Number 1, igit hindi na gagawa ng kasalanan. Gusto po natin do? No? Yung biyaya, dapat hindi na tayo gagawa lalo ng kasalanan. Hindi sinabing hindi ka na makagawa ng kasalanan. Sabihin, iniiwasan mo na ang kaya mong iwasan ang kasalanan. Sabihin, yung biyaya, tutumbasan mo ng pag-iwas sa kasalanan. Biyaya na nga lang eh. Yun yung, naalala ko yung Psalms 116 verse 12, how can I repay God for all His goodness? Anong pwede kong higanti sa Diyos, sa biyaya niya sa akin? Hello? Amen? Kahit sa ating mga kapwa, pagka ginawan tayo ng kabutihan, gusto mo siyang gantihan din ng kabutihan. Gusto mo, makamahigitan mo pa. Amen? Dapat lalo ngayon sa Diyos, sa biyaya niya. So, avoid sin, sabi niya, no? 1 Corinthians 15:10. Ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako at hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin. Si Apostol Pablo, nung na-encounter niya si Jesus Christ, di ba siya yung taga-tuligsa ng Kristyanismo noon? Na-encounter niya sa Road of Damascus sa Acts chapter 9, si Jesus Christ mismo, na-encounter niya. No, sabi niya, at hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin. Hindi raw nasayang yung biyayang naipagkaloob kay Apostol Pablo sa kanyang buhay. Kumusta po tayo? Sasayangin ba natin o tutularan natin si Pablo? Tularan natin si Pablo na huwag masayang yung biyaya. Di ba? Pinagmamalagayan. Dahil igit akong nagpagal kung ihahambing sa ibang mga apostol, bagamat ito'y sa pamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sarili. Amen? Tutulungan tayo ng Diyos para yung biyaya niya hindi masayang. No? Sabi niya, at hindi masayang biyayang ipinagkulob niya sa akin. Dahil igit akong nagpagal. Hello? Igit daw siyang nagpagal.
Dahil sa biyayang kaloob ng ating Diyos sa Kanya. Dapat ganun din po tayo, igit tayong magpagal. Yan, may pananawagan po ng evangelism. Di ba? Sabi ng Jude chapter 1 verse 23, snatch them from fire. No? Ablutin mo sila, sagapin sa apoy ng impyerno. Sabi po, yung apoy na yun, apoy po ng impyerno. Ibig sabihin, buhay pa, nasa impyerno na. Hindi po ako nagsasabi ng Bible, ha? Pero tayo dati rin galing doon. Amen? Tayo may ginabindihan Diyos sa atin para mawala sa apoy. Oh. Ngayon, ang trabaho naman ni Satanas is snatch them from heaven. Hello? Kaya mag-ingat po tayo. Yeah, sabi ng Pilipos 3:20, ang mga anak ng Diyos ay mga taghalangit na. Doon natin tahanan. Sabihin, nandito pa lang tayo sa lupa, pero yung tahanan natin sa langit na. Kaya lang, si Satanas nandyan. Kung merong snatch them from fire, snatch them from heaven. Hello? Kaya mag-ingat po tayo sa mga katuruan, ha? Na hindi nawawala. Delikado yun. Pangiliti yun, pangiliti. Pangiliti, you know? Sa Bible, napakarami po yan, mga tumatalikod sa pananampalataya. So yun po, tularan natin si Pablo na nagpagal. No? Yung biyaya ng Lord, no, igit niyang inigitan. Lalo niyang pinag-atibay sa kanyang buhay. Amen? Sa Romans 6:15, sabi dito, ngayon, dahil wala tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa biyaya ng Diyos, nangangahulugan bang magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Ano sabi? Aba, hindi. Sabi ni Apostol Pablo. Hello? Naintindihan po ba natin? Ulitin ko. Ngayon, dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, yung kautusan, no, sabi ng, nangalala ko, sabi ng 1 Timothy 1:8, sabi diyan sa 1 Timothy 1:8, ang kautusan, mabuti ang kautusan kung ito'y ginagamit sa wastong paraan. Hello? Hindi sinasabi yung masamang kautusan. Sabi ng 1 Timothy, wala dyan 1 Timothy chapter 1 verse 8, no? Mabuti ang kautusan kung ito'y ginagamit sa wastong paraan. Sabihin yung kautusan, merong paraan yan na wastong pagkagamitan. Hindi yan masama. No? Pero sabi rito, nangangahulugan bang magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Aba, hindi. No? Hindi na ni Pablo na huwag tayong sumunod sa kautusan. No? Kung hindi sinabi niya, yung paggawa ng kasalanan, lalo sa paggawa ng kasalanan, huwag tayo nang gumawa. Iwasan natin yung paggawa ng kasalanan. Kasi biyaya na nga lang kaligtasan natin eh. Amen? So sabi rito, ito na pala yun. Ito na pala yung kasagutan. Dahil sa biyaya, sabi ito, dahil sa biyaya tayo naligtas sa magitan ng pananalig kay Jesus Christ, hindi ito sa mabubuting gawa upang ang sino man ay wag magmalaki. Pero tingnan niyo yung verse 10. May verse 10 eh. Tuloy natin sa verse 10. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakipag-isa natin kay Kristo, Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Hello, mga bagong buhay na ba tayo? Jake, Jude, Mir. Oh, mga bata. PJ, mga bagong buhay na ba tayo? Oh, para gumawa tayo ng kabutihan na noong pa may itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Hello? Naintindihan po ba natin? Ibig sabihin na bago na ang buhay natin sa pagkisa kay Kristo, naligtas tayo sa biyaya, dapat igit tayong gumawa ng mabuti. Amen? Yun po yung biyaya ni Lord, no? Hindi nangangahulugan, hindi tayo gagawa ng mabuti. Bagamat sinabi sa Isaiah 64 verse 6, na ang mga mabuti natin gawa ay maruming basahan lamang, hindi nangangahulugan na hindi tayo gagawa ng mabuti. Igit pala tayo dapat gumawa ng mabuti ayon sa verse 10. Naalala ko tuloy yung sinabi ng mga ngaral 7:29. Ito, in general, sinabi rito mga ngaral, chapter 7, verse 29. No? Nilikha ng Diyos ang tao para sa kabutihan. O yan Nilikha ng Diyos ang tao para sa kabutihan. Ngunit ang tao kung ano-ano ang iniisip. Hello? General po yun sa lahat po ng tao. Nilikha ng Diyos ang tao para sa kabutihan. Tayo mga born again dapat likas at typical sa ating gumawa ng kabutihan. Palakpakan natin si Lord. Yun po yung biyaya. Huwag natin baliwalahin. Ang sabi ng 2 Timothy 1:19, iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyayan na ibinigay niya sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. Bago pa nagsimula ang mundo, sabi ron, tinawag na tayo. Palakpakan natin si Lord. Tinawag na raw tayo. Bago pa nilikahin. Sabihin, napili na tayo. I think sinerto ni Sister Kyla, Romans 11:29, yung pinili. Tayo mga pinili na bago pa likahin Diyos.
hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya. Amen? Kaya walang dapat pwedeng ipagmalaki. No, naalala ko man yung sinabi ng Romans 4:2. Sabi sa Romans chapter 4 verse 2, sabi niya, hindi tinuring na matuwid si Abraham dahil sa kanyang mabuting gawa. Kung magkagayon, meron siyang dapat ipagmalaki. Amen? Sa verse 4, sabi po sa verse 4, no, ang binabayad sa nagtatrabaho ay upa. No? Upa. Pero tayo, sa magitan ng pananampalataya, itinuturing tayong matuwid. Yun yung biyaya. Sabi, pag pamalaki mo yung gawa mo, nagpapabayad ka. Ang regalo ng Diyos ay biyaya, walang bayad. Amen? Naintindihan po ba natin? Yun, dara ko na. Sa John 8:11, sabi po riyan, sumagot ang babae, wala po sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hatulan, mari nang umalis pero wag na muling magkasala. Ito po yung babae na nahuli sa pagtataksil o pangangalo niya. No, nakita siya, dinala sa kay Jesus Christ. Maraming tao, sabi ni Jesus Christ, kung sinong walang kasalanan, siya ang unang bumato. Nag-alisan. Parang sinabi ko kanina, sino hindi kakasala? Wala nagtaas, di ba? Ganun din, walang bumato. Naiwan yung babae. Wala bang bumato sa'yo? Wala po, sabi niya eh. Ano sabi ni Jesus Christ? Hindi rin kita hatulan. Mari ka nang umalis, pero wag na muling magkasala. Sa English, sin no more. Amen? Dapat ganun. Yung iba, hindi. Sa biyaya naman ako naligtas, okay ko lang gawin ito. No? Sinasamantala natin. No? Yung biyaya, pinagsasamantalahan natin. No? Inaabuso natin yung biyaya. Minsan, tayo mga Kristiyano na mismo, no? Inaabuso natin. Diba? Maraming wala rito. Nasaan kaya sila? No, hindi tayo nagja-judge. Alam mo, yung Panginoong Yesus, ang Diyos, sabi ng Hebrews 10:20, napaka-conservative niya. Sabi sa Hebrews 10:25, huwag niyong kaligtaan ang bawat pagtitipon. Sa bawat ang isa ay nagiging kalakasan ng bawat. Ibig sabihin, pag nandirito ka, naging kalakasan ka ng bawat isa. No? Gaya ng nakaugalian ng iba. Pero sabi pa sa uli, ngayong nalalapit na ang mga huling araw. Anong huling araw? Muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ibig sabihin, sa muling pagbabalik niya, dapat nadadatnan pa rin niya yung mga anak niya, nagtitipon-tipon pa rin. Hello? Kung mag-rapture kaya, sino kaya hunahin ni Lord? Yung nasa loob o nasa labas? Depende. Depende. Kung rasyonable naman, rasyonable. Kung rasyonable naman yung pagkawala niya ng linggo, kung talaga nagtatampi sa inaabuso niya yung biyaya, ang palagay nyo, sino yung magra-rapture? Usap-usapan ngayon yung rapture, ha? Na malapit na mangyari. No? Nawa, lahat po tayo ay umangat. Pagka inangat tayo, wag ka ganun, wala dapat na iiwan, wala tayong makitang maiwan. Amen? Yun po, kaya yung biyaya, wag nating aabusuhin. Wag nating pagsasamantalahan. Hello? Yun po yung biyaya na nga lang eh. Ang Panginoon, kanina, diba, mayroong tinik dyan na nakita, cross. Yun yung ginawa ni Jesus Christ eh. Biyaya. Anong tutugon natin para tayo maligtas? Pananalig lamang. Hello? Palakpakan natin si Lord. Si Lord, napakahirap ng ginawa. Tayo sasampalataya lang. Kaya, repent and believe the gospel. Magsisisi ka lang. Paniniwalaan po yung gospel, yung ginawa ni Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Biyaya po yun. Ligtas ka na. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Sabi sa John 3:16, yung everlasting life. Ang definition dun, greatest possession. Ibig sabihin, wala nang higit sa everlasting. Hello? Minsan tayo, gusto natin, ang sarap na buhay sa mundo. Ang saya-saya rito, parang ayaw mo nang malis. Kahit nagtatampisaw ko na sa kasalanan, sige ka pa rin. Oh. Pero ting everlasting death. No? Matthew 5:40 po, sabi po John, sabi niya, pinagaling ka na sa iyong sakit, karamdaman. Sabi niya, huwag na magkasala, baka lalong lumala. Hello? Minsan yung sakit natin, kayang-kayang pagalingin yan, minsan bunga yan ng ating mga kasalanan. So sabi ni Jesus Christ, pinagaling ka na, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, at kaya, huwag na magkasala pa, baka lumala. Ibig sabihin, winawarningan tayo ng Panginoon. No? Pinagaling tayo, malakas na naman ako, gagawa na naman ako ng baka lumala pa, dun sa una. Kaya wag na. Amen? Iwasan na.
Nung born again ako, ang hilig ko sa taba eh. Kaya dalawang beses na akong muntik na mamatay eh. Nung bago ma-born again at after na ma-born again ako, mahilig ko sa taba. Di ko alam. Di na pala makapasa para na ako ma-stroke. Mukhang tatabingin na yung aking bibig. Amen? Sa biyaya ni Lord, nanalangin po tayo. Kinabukasan, wala, tapos na. So, iwas na tayo sa dapat nating iwasan. Ganun din po. Oh. So, sabi niya, pinagaling ka na at wag nang magkasala pa, baka lalong lumala. Pangalawa, katulad naman naman po ito eh. Higit na di palipin sa pagsunod sa kautusan para maligtas. Yan. Ang tanong ba, masama bang pagsunod? Sabi ng Galatians 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalang kayo't magtulungan. Oh. Amen? Huwag daw po natin gagamitin yung ating kalayaan sa paggawa ng kasalanan, kasama, pagdanasan ng laman. Bagkus ang sabi, magmahalang kayo't magtulungan. Amen? Sabihin niyo sa mga katabi, I love you with the love of the Lord. Sige, sabihin sa inyo mga katabi, I love you with the love. Sabi magmahalang kayo't magtulungan. Yan po yung dapat na nakikita sa atin sa pagiging malaya natin sa kasalanan at sa paggawa ng hindi magandang bagay. Naalala ko lang yung sinabi ng 1 Corinthians 10:23. Sabi, pwede kong gawin ang lahat ng bagay. Malaya kong gawin ang lahat ng bagay. Pero lahat ay hindi makakatulong. Lahat ay hindi makakabuti. Sabihin, piliin mo lang. Sa kalayaan mo, piliin mo lang kung ano yung makakabuti sa'yo. Amen? Yung sinasabi, sa kalayaan. Sabi ng Romans 6:18-19, pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na kayo ng katwiran. Hello? Saan tayo magpapalipin bilang malaya? Sa katwiran ng Diyos. Amen? Seek ye first the God and His righteousness. No? Doon tayo nagpapalipin sa karya ng Diyos at sa kanyang mga katuwiran. Ginagamit ko bilang halimbawa ang tungkol sa mga alipin para madali ninyong maunawaan ang ibig kong sabihin. Noong unay, nagpaalipin kayo sa karumian at kasamaan at naging masama nga kayo. Diba nung tayo di pa born again? Saan tayo nagpapaalipin? Ako, dami kong bisyo eh. Nung di pa ako born again, 25 years pababa. Ako yung nagbitad. Laking tundo po tayo eh. Talagang lahat doon. Yung lugar po namin, hindi pa talaga pinakatundo yun. Doon sa Balintawak Street, ang lit na lugar lang po yun. Talaga nasaksiyan ko lahat doon yung ano. Sino taga-tundo rito? Meron ba rito? Taga-tundo? Wala? No? Sa tundo. Brother Jun. Hindi ba? Taga-tundo. Yung Balintawak Street, hindi po talagang tundo pa yun. Pero nasakop ng tundo, malapit sa Tutuban. Talagang gera doon sa amin. Nakita ko lahat yung mga masamang gawain doon. Mga gang, naglulusuban. Amen? Buti mga kabataan dito, hindi nyo inabot sa inyong lugar yun. No? Inabot ko po yun. Lahat ng mga bisyo, kasamaan po ron na ako'y naengganyo. Kaya doon ako lumaki. Siyempre, doon ka mapapaalipin. Amen? Glory to God. Nung tayo na born again, nababago na po tayo. Amen? Sabi to, noong unay nagpaalipin kayo sa karumihan at kasamaan at naging masama nga kayo. Ngayon na may magpaalipin kayo sa kabutihan para maging banal. Saan tayo magpapaalipin? Sa kabutihan para maging banal. Dapat alam natin ang salita ng Diyos. Yun lang yung kasimple. Amen? Romans 6:20-23. Pero pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. At ang dulot nito'y kabanalan at buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos, yung kaloob, ibig sabihin biyaya, ay buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo Jesus. No? Regalo, biyaya. Sige po, pangatlo na po, last na. Na po natin yung patlo. Sabi to, higit na ipinakikita ang bunga ng kaligtasan at pagiging malaya. Sabi? Higit na ipinakikita ang bunga ng kaligtasan at pagiging malaya. Yan, may balon dyan. Walang balon dyan. Kasi po dito sa akin, meron siyang alam niyo yung Galatians 5:22, fruit of the Holy Spirit. No, fruit of the Holy Spirit. Alam po natin yun, dapat meron tayong bunga nun. Love, joy, peace, gentleness, kindness, faithfulness, self-control, goodness, long-suffering, faithfulness, siyam, di ba? Siyam yun. Ilang kaya, lahat po tayo meron, siyam?
Sino nakakompleto nun? Tabungan niya. Hello, bilang na Kristiyano na. Wala na. Magpakatotoo. Oh, siguro ba, dapat man yung pasado. Ano pasado nun? 4.5. Gawin natin 5 para pasang-awa. So kahit man lang 5, di ba? Yung fruit. Napakamahalaga yan. Dapat inassess mo sa sarili yan. Meron ba ako ng love? Unang-una, love, di ba? Napakamahalaga. Di ba? Pagkasabi ng 1 John 4:8 and verse 16, God is love. Kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat tayo rin ay marunong magmahal, marunong umibig. 1 John 4:19, ang Diyos ang unang umibig sa atin, kaya tayo nagmamahal. Hello? Sino bang ama natin? Diyos, di ba? Anak tayo. Dapat lagi tayong marunong magmahal, umibig, magpatawad, magpasensyaan, magpaumanhinan. Hello? Nangyayari ba yun? Amen! Kaya kung may kagalit kayo, no? Dapat kagad, peace kagad. Di ba sabi ng John 14:27, no? The peace that I give to you. No, hindi ito yung binibigay ng mundo. Yung binibigay tunay na kapayapaan. No? Yung sabi ng Matthew 11:20, di ba? Lumapit kayo sa akin lahat ng napapagal para magkaroon kayo ng kapayapaan. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, sabi rito, Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa. Yan ha. Na bunga ng inyong pananampalataya. Bunga. Ano yung bunga ng pananampalataya? Sabi, mabubuting gawa. Dapat yung bunga. No? Hindi para maligtas. Amen? Dapat alam natin yun, no? Hindi para maligtas. Yun yung bunga ng ating kaligtasan. Inaalala rin namin ang pagsisikap na bunga ng pag-ibig ninyo. May pag-ibig tayo? Tayo ba'y umiibig? Dapat may bunga yan sa pagitan ng pagsisikap. Bunga ng pag-ibig. Kasi pagka tayo mananampalataya, dapat tawag dito, typical na sa atin o garantiya na dapat sa mga isang Kristiyano yung tunay na mapagmahal, mapag-ibig sa ating kapwa. Di ba? Sabi ng Matthew 20:37-39, no? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-isip, at mahalin mo rin ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen? Tuloy pa natin. Inala rin namin at ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa. Mayroon ng bunga. No? At ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa. Sabihin ng matibay na pag-asa, matibay ninyong pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, nakikita dapat yung katatagan. No? Dapat yung nagkatay ng bunga ng katatagan. Hello? Dapat nakikita sa atin, hindi tayo lupaypay. No? Hindi tayo napapanlumo. Nung sa Gumaho, mayroong matanda ron na ni Sister Marcy. No? May matanda na siya, ang dami niyang maintenance. Ang dami niyang maintenance eh. Pastor, para na akong nahilo dito sa iniinom ko. Sabi ng ganun. Saka sa bagay, matanda na ako. Kaya natural siguro sa akin itong yung ugod-ugod na, 70 plus na po siya. Sabi ko, huwag mo sasabihin na matanda ka, na ugod-ugod ka. Hindi mo dapat sabihin ka ako yan. Sabi ng Panginoon, pag may sakit ka, gusto gumaling ka, lumakas ka. Huwag mo sasabihin, dahil matanda na ako. Sino sasabihin matanda na rito? Nay, huwag mo sasabihin matanda tayo ha, malakas tayo. Diba? Si Moses, kinuha ng 120 years, walang sakit, walang karamdaman. Malinaw mata, makapal buhok. Moses, 120 years old. Tapos, sumasabay sa amin pag-uwi yun eh. So, sabay ko sa inyo. Natas ako sa sinabi mo, Pastor dapat pa, hindi ko sinasabing dahil matanda na ako, kaya natural lang itong nararamdaman ko. Ngayon, nagbawas na siya ng maintenance eh. Hello, palakparan si Lord. Tapos, kung umasta ka, alam mo, bagets eh. Grooving na eh. Hello? Sabi, nagpalakas ng loob sa kanya sinabi ko na no? Huwag na sasabihin kahit matanda tayo. Sabi, tinatanggap mo na kahit matanda ka, nasakitin tayo. Hello? Diba? Life and death is in our tongue. Proverbs 18:21. Life and death is in our tongue. Sabihin, nagkaroon siya ng pananampalataya. Sinasabi, dapat nga, huwag sasabihin na matanda na ako. Na ako kahit matanda, ugod-ugod na ako. Yung i-claim mo na. Tinatanggap mo na kasi matanda na ako. Diba? Huwag natin i-claim kung gano'n. No? Sabi ng 3 John 2, higit sa lahat ng bagay, gusto ko, malusog ka. May laman ng iyong bulsa. Ha?
higit sa lahat, yung spiritual mong kalagayan ay matatag, matibay, malakas. Sinasabi ng 1 Timothy 4:8, no? Ang physical na ang exercise ay mayroong pakinabang sa pangatawan. Pero higit yung pagsasanay na spiritual na dapat laging matibay, malakas. 1 Thessalonians 1:7. Dahil dito, naging halimbawa kayo sa lahat ng mga mananampalatayang nasa Macedonia at Akaya. Anong keyword po rito, mga kapatid? Dahil dito, naging halimbawa kayo sa lahat ng mga mananampalatayang nasa Macedonia at Anong keyword? Anong keyword? Mga kabataan, sa ating binasa. Anong keyword? Anong bunga? Dahil dito, naging halimbawa kayo sa lahat ng mga tao, mananampalatayang nasa Macedonia at Akaya. Anong keyword para sa yung bunga? Halimbawa. Dapat nagiging halimbawa ka kay kapatid, kay sisters, kay brothers. No? O isa man sa inyo, dapat masigit para ikaw yung nasusunod. Diba sabi ng 1 Corinthians 11:1, imitate me as imitate Christ. Sabi ni Apostol Pablo. Amen? Dapat nagiging halimbawa tayo. Kung nagkakamali tayo, sorry nagawang kita ng pagkakamali. Yun yung ganda na halimbawa. Diba? Nag-aaminan kayo sa inyong mga pagkakasala. Hindi nagpapatigasan. Hindi kasi may kasalanan eh. Siya yung nauna eh. No? Mag-aminan po tayo kung tayo pareho nagkasala. Kung siya man nagkasala, kausapin mo pa rin siya. No? Yun yung talagang dapat na bunga ng isang mga Kristiyano. Nakita yung bunga, halimbawa. Naging good example tayo. Amen? Amen? Glory to, palakpakan natin si Lord. Amen? Dapat naging halimbawa tayo. Hindi masamang makagawa tayo ng masama o pagkakamali. Dapat naitutuwid kagad natin. Naitatama. Hello? Lucas 6:44. Ang bawat puno ay nakikilala sa bunga nito. Ang matitinik na kaalaman ay hindi namunga ng igos o ubas. Ibig sabihin, kung ano ang puno, siya ang bunga. O, kumusta tayo? Anak ba tayo ng Diyos? Kumusta ang bunga natin? Bunga ba ng maka-Diyos? Makabanal? No? Dapat yun ang nating bilang anak ng Diyos, dapat yung bunga natin, talagang anak tayo ng Diyos. Yung mga baby Kristiyano, siyempre mga baby, parang sanggol pa lang yan. Unawain po natin, alagaan po natin. No? Huwag kagad tayo mag-judge. Tayo nga, minsan matatandaan na, di ba, sa pananampalataya, nakagawa pa rin eh. How much more yung ating mga baby Christian na kapatiran. Amen? O ano yung sinasabi ng Matthew 13:16? Ikaw ay asin at ilaw. Tanongin mo katabi mo, asin ka ba at ilaw? Dapat, pag anak tayo ni Lord, pag sinabing asin, preservative ka. No? Preservative yung asin. Napakasarap yung asin, di ba? Pag asin, pagka yung mga isda, hindi na papanis, hindi na sisira. No? Dapat sa pamilya mo, maging asin ka, maging ilaw. Magliliwanag ka, yun po yung mga 2 Corinthians 5:17, alam na natin to. No? Siya na nakipag-isa kay Jesus Christ ay isa ng bagong nilalang. O, dapat bagong nilalang tayo, no? Mga nagdisi-dati nga ipawang, mabubuti na. Amen? Yun. O. Ito pa yung binasa ko kanina, mga 7:20, ano yun na natin yan? Bypass na. Sapagkat, 1 Corinthians 4:20, sapagkat malalaman natin kung ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga gawa at hindi sa salita lamang. O. Ang sabi? Sapagkat malalaman natin kung isang tao ay pinaghaharian ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga gawa. Hello, kumusta yung ating mga gawa? Kung tayo ay pinaghaharian ng Diyos, nakikita raw ito sa ating mga ginagawa, mga sinasabi. Di ba? Lalo yung ating mga sinasabi. Yun po. Maging sa Matthew chapter 3, verse 6, sabi yan, ipakita ninyo ang inyong pagsisisi sa pangitan ng inyong mga gawa. Kung nagsisisi kayo sa mga dapat maipakita natin ito sa ating kapwa sa pangitan ng ating mga ginagawa. Amen? Ang daming verse O, sige po, doon na po tayo sa conclusion na po tayo. Yung lamang ang gusto lang ito, yung 2 Timothy 2:19. Kung sinasabi mo talagang ang Diyos ay hindi malilinlang, alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Sa 2 Timothy 2:19 po yan. Kung sinasabi mong sa Diyos ka, dapat umiiwas ka sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng kasamaan. Kung sinasabi mo o tinuturing mong sarili mong ikay sa Diyos. Pero sabi sa una, ang Diyos ay hindi madadaya. Alam niya kung sino yung tunay na sa Kanya. Kung sinasabi natin, ako'y sa Diyos, dapat umiwas tayo sa lahat ng kasamaan, mga kasalanan.
Conclusion, huwag nang paalipin sa taliwas na biyaya ng kaligtasan. Taliwas. No? Ibig sabihin ng taliwas, dapat yung biyaya walang kaagaw, walang kahati, walang karibal. No? Yung Ephesians 2:8-9, basahin, di ba? Ephesians 2:8-9, sa biyaya tayo naligtas sa magitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Hindi ito sa ating mabuting gawa upang ang sinuman ay wag magmalaki. Yung pong ibig sabihin niyan. Romans 3:20, sapagkat walang sinuman ang ituturing ng Diyos na matuwid sa magitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Hello? No? Pero hindi ibig sabihin masama ang kautusan. No? Sinabi ko kanina, 1 Timothy 1:8. No? Mabuti ang kautusan kung ito'y ginagamit sa wastong paraan. No? Romans 3:21. Pero ngayon, iniyag na kung paano ituturing ng Diyos na matuwid ang tao, ito'y hindi sa magitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatotoo nito. 22. At ang tao ay ituturing ng Diyos na matuwid sa magitan ng pananampalataya kay Jesucristo at walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sinumang sumasampalataya kay Jesucristo ay ituturing niyang matuwid. Yun po yung biyaya. Romans 6:16. Hindi niyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Hello? Ano ang mga sinusunod natin mga kapatid? Sa ating mga cellphone, ano ating yung laging pinapakinggan, pinapanood, pinapalo natin. Mag-ingat po tayo dyan. Kapag sino yung madalas natin pinapalo, doon tayo napapaalipin. No? Doon tayo napapagapos. Amen? So mag-ingat din. Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito'y kamatayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito'y katuwiran. Hello? Galatians chapter 5:1. Pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Kaya manindigan kayo sa pananampalataya nyo at huwag na kayong magpaalipin pang muli. Ibig sabihin, kautusan, walang masama po dyan. No? Alam natin yun, no? Pero hindi tayo dyan naliligtas. Walang bahagi po yan. Kapag tayo mga Kristiyano namatay, yung ating mga gawa, ginagantimpalaan po yun, iwalay sa ating kaligtasan. Ito yung kaligtasan natin, sa bitan pananampalataya, yung mga gawa po natin, gantimpala po ito. Mababasan po natin sa 1 Corinthians chapter 3, verse 15. Yung mga paglilingkod mo kay Lord, yan ba ay dayami? Yan ba ay kahoy? Pilak, ginto. No? Pag nawala na tayo sa mundo, yung ating mga pinaglingkod kay Lord, yun yung reward ni Lord, yun ang bibigyan ng gantimpala. Iwalay po yung salvation. Amen? Walang kahagaw yung salvation sa pagitan ng pananampalataya, biyaya. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Naunawaan po ba natin? Galatians chapter 4. Kayo mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos sa pagitan ng kautusan, ay nahiwalay na kay Kristo. Nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. Hello? Yung mga Pariseo, mga Saduseo, no? Talagang sila sa kautusan ni Moses. Anong sabi? Sa magitan ng kautusan, ay nahiwalay na kay Kristo. Nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. Kapag tinuturing mo sarili mo, pagka ako nag one-on-one ng salvation, ano bang kamalayan mo sa kabilang buhay? Madalas sabi mo, mabuti naman ako, pastor eh. Mas malamang mabuti kaysa sa masama. Sabi naman nung isa doon sa gumaok, alam ko, pag gumawa ng mabuti, sa langit, pagka gumawa ng masama, sa impyerno, nasaan na si Kristo roon? Nahiwalay ka na kay Kristo. Kung doon ka nakabatay. Hello? Naintindihan po ba natin? Ulisin ko kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid ang Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nahiwalay na kay Kristo. Nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. Kaya minsan yung biyaya wag natin sasamantayin. Bagkus lalo nating paigtingin sa ating mga buhay. Last verse na natin ito. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ang puso sa magitan ng Espiritu at hindi dahil tuli siya ayon sa kautusan. Ang ganyang tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Hello? To God all be the glory. Palakpan naman si Lord at tayo po tumayo at manalangin. Panginoon, marami pong salamat, O God, sa iyong biyaya sa amin, O God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, lahat kami naunawaan
naintindihan ang iyong biyaya na kaloob sa bawat isa sa amin. Lord, dumadalangin po kami, namamagitan sa iyo at sa aking kapatid, kaming lahat, O God, na huwag naming samantalain, abusuin ang biyayang kaloob mo sa bawat isa. Sa magitan ng pananampalataya kami naligtas, hindi sa aming mabuting gawa, hindi sa pagsunod, Panginoon. Ngunit bagkus dapat namin sundin ito, hindi para maligtas, Panginoon, kundi dahil mahal ka namin at mahal namin ang iyong mga kautusan. Kaya sabi mo sa John 14:15, kung mahal ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga kautusan. Salamat, Ama, ng maraming marami. Muli, pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa iyo ang papuri, luwalhati, karangalan. Kung ang dalangin, tangi lamang po sa pangalan ng Panginoon tayo po lahat. Ibig sabihin ng Amen. To God all be the glory and God bless you. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Praise God. Napakaganda ng mensahe sa araw na ito, no? So, bawat isa sa atin po ay natanggap po natin yung biyaya. Kaya po, higit na pahalaga natin yung biyaya na atin natanggap sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa oras na ito po ay tayo po ay dadako sa ating pagbibigay at ng mga kaloob natin. Akin pong iiwan sa inyo ang encouragement ni Apostol Pablo sa 2 Corinto chapter 8, verse 10 hanggang 12. Sabi dito, kaya ito ang payo ko, ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noong pang-1 taon. Kayo ang manguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagpanukala. 11. Kaya't ituloy na ninyo ito, ang kasiga-sigang ipinapakita ninyo noong ay ipinagpatuloy ninyo hanggang sa matapos magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kayamanan. Hindi niya hintayin na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Amen po. Napakaganda ng encouragement na yung Panginoon Diyos po ay hindi tayo pinipilit. Ang nais ng Panginoon na kung ano po yung sa puso natin, yung bukal na kalooban. So, kung atin po pinapahalagahan yung biyaya na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay magampanan natin yung pagbibigay ng mayroong katapatan para sa Panginoon. Dahil ito po ay hindi po sa masamang paraan o kundi ito po ay para sa ikakabuti ng iglesia. Higit sa lahat, sa kanyang bahay-sambahan po na nakita natin na marami po tayong ipinapaayos. Kaya po, hindi nais ng Panginoon na tayo po ay sasamba sa hindi magandang bahay-sambahan, kundi nais ng Panginoon na tayo po ay magsamba sa kanyang bahay-sambahan na mayroong kaluguran. Dahil kung maganda ang ating bahay-sambahan, ito po ay makakarating din po yung mataas nating pagpupuri at papasalamat sa Panginoon. Kaya po ay ang bawat isa sa atin ay ina-encourage ko po na maging tapat lamang po tayo sa pagbibigay. Dahil ang Panginoon po, batid niya ang ninalaman ng ating puso. Batid niya ang ating makakayanan. Kaya, yun po yung sinasabi doon sa Mateo chapter 6 verse 21, kung hindi ako nakakamali. Sabi doon, kung saan ang inyong kayamanan ay naroon po ang inyong puso. So, kung
ang ating Panginoon ay isang kayamanan sa ating puso, ay higit na magagampanan natin yung pagbibigay sa Panginoon, lalo na po sa ating paglilingkod. Kaya po, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Hallelujah, Lord, Panginoon Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa aming narinig na ikaw po ang nagbigay ng biyaya sa amin. Kaya po, dapat lamang po na pahalagahan namin ang iyong mga ginawa para sa amin po. Dahil kung wala ka sa amin, ay wala kami magagawa at kami po ay nandoon pa rin sa kapahamakan. Ngunit sa ginawa mo po ay kami po ay natubos sa anumang mga kasalanan. Kaya ganun din po ang aming pagbibigay ng mga kaloob na ito ay batid mo rin po ang linalaman ng aming puso, ang aming makakaya, Panginoon. Kaya ikaw lamang po ang magbalik ng pagpapala sa mga kapatid na nagbibigay, Panginoon, na mayroong katapatan at patuloy mo rin po na i-bless ang bawat pamilya nila at maging sa tagapangasiwa ng salapi ng iglesia, bigyan mo rin po ng karunungan upang ito po ay mailaan lamang po sa pangailangan ng bahay-sambahan, Panginoon, sa mga pangailangan ng inyong iglesia, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat. Sa iyo lamang ang matas na papuri, pagdakila, pagluwalhati sa tanging makapangyarihan. Pangalan ni Kristo, sa pakikisa ng banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay pwede na po magbigay. got a river of living water, a fountain that never will run dry. Is an open heaven, you're releasing, and we will never be there. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. 'Cause we're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. 'Cause we're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Deep cries out, deep cries out to you. Deep cries out, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Got a river of living water, a fountain that never will run dry. Is an open heaven, you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. 'Cause we're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. 'Cause we're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Deep
cries out to you. Deep cries out, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Praise God. Sige, tayo po'y tumago sa pagkawasang panalangin. Lord God, maraming salamat, O God, sa iyong pinakamataas na papuri, luwalhati at parangal, O Diyos. Sa natanging Diyos na may gawa ng langit at lupa at nagmahal sa bawat sa amin, O God. Lord, salamat sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin, O God. Lord, nawa sa aming buhay, lalo namin itong bigyan ng importansya at pahalagahan sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat, O Diyos, inihingi ko ang basbas mo ng pagkapala sa bawat isang narito at na maging nasa online, O God, in the mighty name of Jesus Christ. Maraming pong salamat, Ama, sa iyo ang papuri, luwalhati, karangalan, kung aming dalangin, tangi lamang po sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayo po natin magsabi ng Amen. Muli, God bless all, and to God all be the glory. Let everything praise the Let us breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. A praise in the valley. Praise in the mountain. A praise in the shore. A praise in the mountain. A praise in the number. Praise surrounded. Praise is the waters. My enemies drowning. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, praise when I do. I praise 'cause I know, yes Lord, you're still in control. But my praise is weapon, it's more than a sound. My praise is a shout, it's tearing you down. As long as I'm breathing. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise, praise the Lord, oh my soul. Praise, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Praise. Praise the Lord, oh my soul. For the last time. Praise the Lord, oh my soul. Let everything. Let everything. Let everything that is breath Praise the Lord. praise the Lord. Praise the